Welcome muli sa tindahan ng katotohanan. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa typology or foreshadowing or prefiguration. Ano bang ibig sabihin ng typology? The New Testament is hidden in the Old and the Old Testament is revealed in the New. Ito ay isang paraan na kung saan ang isang tao, bagay, pangyayari sa lumang tipan ay maglalarawan o naghahanda para sa ganap na katuparan nito sa bagong tipan. Naalala niyo ito? Ito isang ahas na nakalagay sa poste. Ito'y ahas na tanso. So, konting review lang. Mababasa natin yan sa lumang tipan, sa Numbers, chapter 21, verse 8 to 9. Ano ang sinasabi dito? Kasi during that time, ang mga Israelita ang titigas talaga ng mga ulo. Kaya pinarusahan sila ng Diyos, nagpadala ng Diyos ng ahas na makamandag. Sa bawat tuklaw, patay. Ngayon, sila ay nagsisi, nakiusap kay Moses. At si Moses nagdasal at ang sabi ng Diyos kay Moses, gumawa ka ng ahas na tanso. At kung sino mang tumingin dito na may pananampalataya ay gagaling. Ngayon, ipapasok natin kung anong ibig sabihin ng typology. So mababasa natin sa John chapter 3 verses 14 and 15 kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganon din itaas ang anak ng tao. Ang sinumang sumampalataya dito ay may buhay na walang hanggan. Ang mga Israelita nalalason sa tuklaw ng ahas. Ang sangkatauhan ay nalalason ng kasalanan. Ang ahas na tanso ay tinaas sa poste. Si Kristo itinaas sa krus. Ang sino mang tumingin na may pananampalataya ay gagaling. Ang sumampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Ganyan po inilalarawan kung anong ibig sabihin ng typology, yung sa lumang tipan na mangyayari sa bagong tipan. Karagdagang impormasyon sa 2 Kings chapter 18 verse 4. Winasak po ito ni Haring Sikiyas ang ahas na tanso. Dahil sa katigasan na naman ng mga ulo ng mga Israelita, ginawang Diyos-Diyosan, pinangalanan pa, niyustan ng panghalan, sinamba. Kaya sa galit ni Haring Sikiyas, sa idolatry, ito'y sinira. Hindi masama ang mga bagay na pinagawa ng Diyos. Ang magiging mali kung ito'y sasambahin at gagawing Diyos-Diyosan. Ako si Kosjo, ako ang tindero ng katotohanan.